Isipin niyo to, madaling araw, Enero 3, 2026, biglang nagulantang ang buong mundo sa isang balita. Ang United States naglunsad ng isang malawakang operasyong militar sa Venezuela. At ang target, hindi lang basta-basta, kundi ang mismong pangulo nila, si Nicolas Maduro. Halika, buksan natin ang mga detalye sa likod ng tinaguriang Operation Absolute Resolve. At alam niyo ba kung paano to pumutok? Hindi sa news, kundi sa isang simpleng post sa social media mula mismo kay Pangulong Donald Trump. Yan ang nagkumpirma sa lahat ng bulong-bulong-nunan tungkol sa mga pagsabog at mga eroplanong lumilipad sa Caracas. Grabe, mula doon, kumalat na ang balita na parang apoy sa buong mundo. Okay, pero bago tayo lumalim sa kwento, isang mabilis na paalala lang po. Itong ating pag-uusap ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang ha. Hindi po ito maituturing na professional na payo. So ano ba ang mga dadaanan natin sa ating pagsusuri ngayon? Unahin natin yung mismong operasyon kung paano ito nangyari. Tapos, titingnan natin yung mga pangyayari bago yon. Bakit ba umabot sa ganito? Susunod, ang mga reaksyon mula sa iba't ibang bansa, tapos yung napakahalagang papel ng langis, at syempre, sa huli, ano na ang susunod na mangyayari. Okay, simulan na natin sa unang bahagi. Paano nga ba isinagawa ang pambihirang operasyong na ito? So, ang tawag dito ay Operation Absolute Resolve, isang joint effort to ng buong US military. Pero yung mismong paghuli, yung extraction, hindi basta-basta ang gumawa niyan. Pinadala nila ang mga pinakamagagaling, ang Elite Delta Force ng Army, at sila ay palihim na ipinasok sa Caracas ng 160th Special Operations Aviation Regiment. Talagang mabilis, tiyak, at ang resulta, huli si Maduro kasamang kanyang asawa. At para lang magka-ideya kayo kung gaano kalaki to, hindi ito maliit na raid ha, mahigit 150 eroplano mula sa mga F-22 Raptor, F-35 hanggang sa mga B-1 Lancer bomber ang sabay-sabay na umatake. Ang mga tinarget nila, mga base militar, mga communication tower, basically lahat ng pwedeng gamitin ng gobyerno ni Maduro para lumaban. Talagang sinigurado nilang paralisado ang anumang response. Siyempre, sa bawat operasyong militar, laging may kaakibat na trahedya. Ayon sa mga ulat mula sa Venezuela, mahigit 40 tao, kasama na ang mga militar at sibilyan, ang nasawi. Sa panig naman ng US, ang ulat ay 2 sundalo lang daw ang nasugatan. Ngayon, baka ang tanong sa isip nyo, paano ba tayo umabot sa ganito? Bigla na lang ba tong nangyari? Ang sagot, hindi. May mga serye ng pangyayari na unti-unting nagpainit sa sitwasyon. Ang ugat nito, masasabi nating nagsimula pa noong eleksyon ng 2024 na sinabi ng marami na may dayaan. Pagkatapos noon, nagsimula na ang US na mag-ipon ng puwersa sa Caribbean. At lalo pang uminit ang sitwasyon nang mangako ang leader ng oposisyon na ibubukas niya sa mundo ang yaman ng bansa. Ang huling mitsa, nang simula ng haranging at kumpiskahin ng US Navy ang mga oil tanker ng Venezuela. Para kang nanonood ng isang pelikula kung saan bawat eksena papalapit ng papalapit sa isang malaking komprontasyon. At gaya ng inaasahan, 'di ba, sa isang ganito kalaking pangyayari, umugong ang iba't ibang reaksyon mula sa buong mundo. Talagang nahati ang opinyon ng mga bansa. Para sa Administrasyong Trump at sa mga supporters nila, malinaw ang justification. Si Maduro daw ay isang narco-terrorist at ang operasyon ay para protektahan ang national security ng Amerika. Sabi nila, hindi ito invasion, kundi isang law enforcement action laban sa droga at terorismo. Pero syempre, sa panig ng gobyerno ng Venezuela, ibang-iba ang kwento. Para sa kanila, ito ay isang malinaw na kidnapping at isang brutal na pagyurak sa kanilang soberanya. Ang kanilang paninindigan, ayon kay Vice President Delcy Rodriguez, ay hinding-hindi sila magpapasakop kaninuman. At hindi lang yan, maging ang United Nations ay nagpahayag ng matinding pagkabahala. Tinawag mismo ni Secretary General Antonio Guterres na isang mapanganib na pamantayan ang ginawa ng US at isang paglabag sa international law. Nagpatawag pa nga sila agad ng emergency meeting para talakayin ang krisis na to. Pero dito, nagiging komplikado ang sitwasyon kasi may mga grupo tulad ng European Union na bagamat hindi sumang-ayon sa aksyong militar ay matagal nang hindi kinikilala ang gobyerno ni Maduro. Dati pa sila nagpataw ng sanctions dahil sa mga issue ng human rights at pandaraya sa eleksyon.
So ipinapakita nito na kahit yung mga kumokondena sa paraan ng US, hindi rin naman nila sinusuportahan si Maduro eh. Ang gulo, di ba? Okay, at ngayon, pag-usapan natin ang elepante sa kwarto. Isang napakahalagang factor na hindi pwedeng baliwalain, ang langis. So, bakit nga ba laging laman ng usapan ang langis ng Venezuela? Ano meron dito? Well, simple lang ang sagot. At baka magulat kayo dito. Ang Venezuela, hawak nila ang pinakamalaking na patunayang reserbang langis sa buong mundo. Ulitin ko, sa buong mundo. Mas malaki pa sa Saudi Arabia. Mahigit 300 billion barrels yan. Isang yaman na kayang-kayang baguhin ang takbo ng buong global economy. At hindi ito patagong motibo ha. Diretsahan tong sinabi mismo ni President Trump. Malinaw na isa sa mga layunin ay ang muling pag-ahon ng oil industry ng Venezuela na syempre pangungunahan at pakikinabangan ng mga kumpanyang Amerikano. Kaya't yung usaping pang-ekonomiya talagang nasa sentro ng operasyong ito. Dahil sa lahat ng nangyaring ito, ang malaking tanong ngayon ay, ano na ang kasunod? Saan na tayo dadalhin nito? Puno ng mga legal na tanong at kawalan ng katiyakan ang hinaharap. Well, ipinahilala ni Pangulong Trump ang isang konsepto na tinawag niyang Monroe Doctrine. Ito ay ang modern version niya ng lumang-lumang Monroe Doctrine. Anong ibig sabihin nito in simple terms? Isa itong matapang na deklarasyon na ang dominasyon ng Amerika sa Western Hemisphere ay hindi dapat kinu-question at yan ang ginamit nilang pundasyon sa kanilang aksyon. Baka nagtataka kayo, di ba? Paano nahuli si Maduro? Samantalang may ibang mga leader na may international arrest warrants pero malayang nakakabiyahe. Ito ang crucial na pagkakaiba. Ang kaso kay Maduro ay isang US domestic indictment para sa narco-terrorism. Ibig sabihin, sa ilalim ng sariling batas ng Amerika, may karapatan silang kumilos. Hindi tulad ng International Criminal Court o ICC na kailangan ng kooperasyon ng ibang bansa. Sa kasong ito, ang US ay kumilos ng mag-isa gamit ang sarili nilang batas. Okay, so para ibuod ang lahat, isang biglaan at solo unilateral na operasyon ng US ang nagpabagsak at huli kay Maduro. Resulta ito ng matagal ng tensyon kung saan malaking factor ang kontrol sa langis. Ang pangyayaring to, hinati nito ang opinyon ng buong mundo at nagtakda ng isang napaka-kontrobersyal na bagong direksyon para sa foreign policy ng Amerika. At dito tayo may iwan sa isang napakalaking tanong. Ang ginawa ba ng Estados Unidos ay isang bagong paraan para makamit ang hustisya laban sa mga abusadong rehimen? O isa lang ba itong pagbabalik sa lumang gunboat diplomacy kung saan ang lakas militar at hindi ang diplomasya ang siyang nagdidikta ng mga patakaran? Yan ang tanong na kailangang sagutin hindi lang ng Amerika kundi ng buong mundo. Kung nagustuhan ninyo ang talakayang ito o may napulot kayong mahalagang impormasyon, pakipindot ang like button, mag-subscribe sa channel, i-on ang notifications at i-share ito sa iba na maaaring makinabang din. Para sa mga karagdagang update, malalalim na talakayan at pinakabagong content, manatiling nakatutok sa channel.